Morning, Mrs. President. Yes. Morning. Morning. Morning, good morning. Opo kayong lahat. Well, pinatawag ko kayong lahat ngayon sa kadahilanang nais kong tulungan nyo ako sa pagpapatupad ng mga bagong batas na aking inilabas. As you know, lahat kayo ay aware na pinagbabawal ko na po ang paggamit ng telepono o yung cellular phones habang nagmamaneho. Diba? Dahil pagka gumagamit ka ng cellphone, siguradong isang kamay lang ginagamit ng pagmamaneho. Kaya yan ay delikado. Nako, dahil dyan, marami pa akong nais na ipagbawal dahil hindi nga safe ang pagdadrive ng isang kamay lamang gamit. Okay? Okay? Malinaw naman, ano? Bueno, bawal na rin ngayon ang paninigarilyo habang nagdadrive. Ha? Mula yan sa pagsindi, sa paghitit, sa pagpitik ng abo, hanggang doon sa pagpapatalsik ng bukos ng driver ay gumagamit ng isang kamay lang. Kaya delikado yan dahil isang kamay lang ginagamit sa pagmamaneho. Ano? Kaalinsabay nito, pinag-utos ko na rin sa buong kapulisan na hulihin ang iba pang driver na nagdadrive na isang kamay lang ang gamit dahil may iba pang ginagawa. Yes, Miss. Yes, Miss President. Mga ibang ginagawa na kung ano-ano. Ha? Kasi meron yung muyuko din sa may... Oo nga, yan nga ang gusto kong unahin eh. Una ay ang pag-aayos ng muka, di ba? Pag nag-aayos ka ng muka, bawal na po ang pagsusuklay ng buhok. Yan dahil isang kamay lang. Ang pag-aahit ng bigote. Sa mga babae naman, bawal na ang pagme-makeup habang nagdadrive. Mahigpit na rin nga pinagbabawal. gumagawa niyan. Oo, at mahigpit ko na rin pinagbabawal yung pagbunot ng anumang klaseng buhok, lalong-lalo na yung Sa nasa kilikili, ano, madalas. kilikili at saka yung sa ilong. Alam nyo bakit delikado yan? Dahil pag nagbubunot ka sa kilikili at sa ilong, napapikit ka. At yan napapagano'n. Ang pikit mo, siguradong hindi mo nakikita yung daan. Yan. Pangalawa, pinagbabawal ko ang paglilinis ng katawan. Bakit naman, Miss President? Bawal na yung paghihinunuli. Yan. Pagpasok ng daliri sa butas ng ilong. Bawal na yan dahil siguradong isang kamay na lang ginagamit mo paggamit mo kanya, di ba? Ma'am, kung ano yung... Tama. Pagdadrive, mapek. Kailangan Totoo talagang yan. dalawang kamay. Kaya nga gusto ko na rin ipahuli yung mga nagtututbrush habang nagmamaneho. Ay, oo. Oo, lalong-lalo na yung mga nagmumumog ng patingala habang nagmamaneho. Ayan, yung pagkaganyan. Delikado yan. Pag dumadaan ka sa may pedestrian lanes, may mga tumatawid, hindi mo alam, mabubundol mo dahil ikaw ay nagmumumog. Di ba? Di ba? Pero ikukulong na rin yung mahuhuling nagbabasa ng dyaryo o naglalaro ng games sa relo nila o kaya sa cellphone, basta ka nasa traffic. Ha? Aba, traffic naman Miss President. Kahit na, hindi mo alam pagka nadala ka halimbawa yung mga driving games sa sa video o kaya sa cellphone, hindi mo alam, madadala ka, hindi mo alam ang reality at saka hawak mo pa rin ang isang kamay mo. Totoo yan. Ayan. Bueno, mas mabigat naman ang parusa sa makikitang nanonood ng TV sa mga sasakyan nila o kahit dun sa kalapit kotse. Miss President, kung traffic naman, wala naman po siguro masama. Wala naman mas makatama ka nga naman. Tama, o yan, pero madalas hindi mo na alam, nag-go na pala. Oo. May sasabihin ka? Yung pong malaking TV sa EDSA nakakasagabal po yun. Mas maganda po siguro patanggal nyo yun. Hindi naman. Basta huwag mo na ilalagay sa loob ng kotse mo. Pangatlo, bawal na rin ang nakikipag-alikan habang nagmamaneho. Ay, totoo yan. Kung maaari nga, gumawa tayo ng karagdagang batas para ipagbawal magtabi yung mga bago pa lang mag-shota. Bakit naman nun? Ang ibig sabihin yan, Totoo yan. mula sa mga kasasagot pa lang, hanggang doon sa pagse-celebrate ng kanilang monthly anniversary. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil yan ang stage na lagi kayo magka-holding hands at panay ang sugyapan ninyo. Ayun. Isang kamay na nagmamaneho, hindi ka pa tumitingin sa daan. Apa. Ganun din yan, di ba? Okay, ang pinakahuli at ang may pinakamatinding parusa ay ang bagong batas na nagbabawal sa mga nagdadrive. Ito ay yung pumatay ng lumilipad na lamok sa loob ng kotse. Paano po kung na-istorbo na kayo nung... Tsaka masakit yung kagat nun Delikado yan. Dahil hindi lamang isang kamay ang ginagamit ng pagpatay. Mahirap namang patay ang lamok. Kaya isang kamay lang ang gamit mo. Kailangan dalawa. Mga di po ba? Yan. Pag dalawang kamay yung ginamit mo, ba mabibitawan mo manibela? Isa sa mapupunta. Para pag nakagat. Pag nakagat ka naman, dapat siguraduhin mo rin na hindi mo rin kakamuti ng pantal. Oo, totoo yan. Oo, dahil sigurado bibitaw ka rin Bueno, pagka ikaw ay pumapatay ng lamok, hindi ka tumitingin sa daan yan di ba? Ayan. Pag ikaw ay nagkakamot, siyempre, yung makati. Okay? So, kung na bawal na ang pagkakamot ng pantal habang nagdadrive.
Ang gagawin nyo na lang, papakamot nyo lang sa katabi yung pasahero o kaya doon sa mga vendors. Halimbawa, tumigil kang ganyan, sabihin mo doon sa nagtitinda ng sigarilyo, ay pakikamot nga itong pislikot nangangati. Hindi po ba kaya Delikado yun. maano natin yung mga snatcher, lumala ang Aba, hindi naman. As long as hindi naman nanakawin siguro yung pantal mo eh. No? siyempre Kahit nakaalas. hindi ka na rin mag-aalahas dahil ayusin. Pagbawal nyo na. Pagbawal na rin natin lahat Paano yan. kung gagawin sa lamok? Kasi Siguro mas drive kayo. mabuti sa traffic enforcer na lang. Yeah, hayaan Huwag nila natin. sabihin. No? So malinaw naman ang aking mga pinagbabawal. Ay, napakalinaw po. Malinaw naman po. po. Napakali- Okay. Gusto niya, Miss President, ulitin ko lahat na sinabi niyo eh. Ay, wag na. Dahil magkatagal tayo, may Napakalinaw. meeting pa ako. Bueno, dahil dyan, gusto kong i-adjourn ang meeting ngayon at maraming salamat sa inyo. Ay, salamat. Thank you very much. Apo.